Ayan, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre katatapos lang ng Christmas. Ayan, medyo naging busy tayo nitong mga nakakaraang araw. No, kaya tayo ngayon ay nagbabalik muli. Ayan, at sasalubungin na natin ang 2024, malapit na mag-New Year at isang taon na naman ay mag-e-eleksyon na naman. Ayan na naman. 'Di ba 2025 yung mga senador. Ayan. So, meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kabayan TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kabayan TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kabayan TV. Ayan ha. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Nananawagan po kami, mag-resign na kayo dyan sa MTRCB. Ayun, nanawagan. No? Mukhang, Si Sir Badong, mukhang sa inyo, walang Credits. puwang yung pagiging patas. Bakit po? Presidente ng Pilipinas. Presidente ng Pilipinas, dating presidente, pinakamataas ang approval rating sa buong panunungkulan niya. Pati po, yung tanging presidente na may pinakamataas na approval at trust rating nung umalis, no? Nung umalis na sa pwesto. Tapos kayo ang magpapasya kung ano ang hindi dapat, kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin ng isang dating presidente ng Pilipinas sa kanyang programa. Teka, bakit dati nung presidente si FPRRD hindi nila sinisita? Dito na nga ako nagtataka, di ba? Nung presidente siya, halos, di ba, naririnig natin kung paano magsalita si FPRRD. Pero ngayon, nung nawala na siya sa posisyon, no? At talagang maraming bumabatikos, talagang sapin-sapin na silang nagkampi-kampihan para batuhin ang mga Duterte at ayaw tigilan. Saka sila ginaganyan. No? Pero nung malakas pa si FPRRD talaga, malakas naman talaga mga Duterte. Si BP Sara naman is parang nakatahimik lang eh. Parang nagmamasid-masid. Pero alam nyo may kasabihan tayo. Ang latang kapag hinagis mo maingay, ibig sabihin walang laman. Pero matakot ka dun sa lata na kapag hinagis mo ay tahimik ang bagsak, yun talagang hindi ganun katunog. May laman yan. Sino kayo? 'Di ba? Nakita ko yung picture. Nanumpa pala yan si Lala Soto. Hindi ko po iniintriga, nakita ko talaga sa picture. Yan pala ay nanumpa hindi po sa Pangulong Marcos, kundi kay Martin Romualdez. Ang mga katanungan ko sa inyo ganito, no? Suspendido agad? Nagbigay ba kayo ng warning? Wala akong nabalitaan kasi kung nagbigay kayo ng warning, check yan. Check yan, ano yan, balitang-balita yan, na winarningan ng MTRCB yung gikan sa masa, si Lala Soto at company, no? Alam niyo po, sa totoo lang, mas enshrine sa ating constitution ang karapatan ng MTRCB bilang ahensya. Tinayo lang po kayo. Yung karapatan po ng malayang pamamahayag, no? Enshrined yan sa Constitution. Lahat ng Constitution ng Pilipinas, hindi lang po itong 1987. Kayo, kailan ba kayo naitayo? Mula po noong araw, mula po sa Constitution noong 1935, 1972 Constitution, 1973 Constitution, at hanggang ngayon, 1987 Constitution, hindi po nawawala yung kalayaan sa pamamahayag. Nauna pa sa inyo yung kalayaan sa pamamahayag. Nakakahiya. Yung isa sa mga may batas, no? Yung Sotolo, kapilyedo mo pa, lolo mo. Hindi ko alam kung lolo mo sa tuhod o totoong lolo mo. Malamang lolo mo sa tuhod, no? Hindi mo naintindihan ang kalayaan sa pamamahayag. Unless na ang Pangulo ay nananawagan. Paano mo nasabi na death threat ba? Inangalan lang kayo ng inangalan ng mga Makabayan Black.
Dati na namang umaangal yan. Ano ba ang hindi inangalan ng Makabayan Black? Lagi O, silang, meron pala. No? Meron. kumbaga, lagi silang may reklamo. May reklamo lagi ang mga tito. Mekus. Ayun, talagang si Ma'am Lala. Talaga ako, nire-respeto ko talaga si Ma'am Lala, no? Yung MTRCB. Pero eto, medyo, Ma'am Lala, medyo, kakalabit lang po ako sa inyo ng konti. Sa akin, nakikita ko hindi tama yung pag kay FPRRD, ganyan. Kasi parang ang lumalabas kasi talaga is parang napapagtulong-tulungan si FPRRD dito para tumahimik, para hindi makapagsalita. Tapos yung ibang mga bumabatikos sa kung ano man ang binabatikos nila, no, laban sa katiwalian is tinatanggalin din ng boses. 'Di ba? Nasa malayang pamamahayag nga naman tayo. Kumbaga, napakatagal na 'yan. Nasa malayang bansa tayo. Lahat may karapatang magsalita kung ano yung nararamdaman at kung ano yung nakikita nila sa bansa natin na nangyayari. Isa pa dyan sa gobyerno. So, yung palabas nila FPRRD doon, yan sinuspinde o tanggal ba yan o Yun na yun. Is hindi naman napapanood ng mga bata yun dahil alam nga natin, di ba, is madaling araw naman siya piniplay. Kumbaga, konti lang nanonood. At saka wala namang batang nag-i-interest na manood ng ganon. Yung tungkol sa mga bayan natin, wala silang interest. Ang gusto ng mga bata is yun talagang yung mga katatawanan, di ba? Ang kalimitang mga nanonood dyan is yung mga matatanda. Yung talagang may mga pake sa bayan natin kung ano yung nangyayari na sa sitwasyon, lalong-lalo na sa gobyerno, sa mga namumuno sa atin. Gusto nila magkaroon ng idea kung anong klase na ang pagpapatakbo na ginagawa sa bansa natin. Yun ang mga nanonood. So kung nagmumura man si FPRRD o nagbanta ng ganito, siguro dahil kung kilala nyo si FPRRD, no, sasabihin nyo, ay, masasanay na ako. Ganyan talaga siya magsalita dati pa. Kahit nga ng presidente siya, ganun siya magsalita. So kung talagang sususpindihin o tatanggalin, talagang mako-question si Ma'am Lala dyan. Ako naman, hindi naman ako kontra kay Ma'am Lala. Pero medyo dito, nakikita natin sa bolang kristal, medyo yun lang ang hindi ko sinasang-ayunan ng konti. May konti pa yun. Meron pong hindi inaangalan ng Makabayan Black. Yung pondo nila ngayon sa House of Representatives, hindi po nila inaangalan. Lagi silang angal ng angal, no? Yung mga pondo nila, yan po yung hindi nila inaangalan. Pero ang sinasabi ko sa inyo, Kaya inaangalan nila yung pondo ni BP Sara. Sigurado kasi kung saan yan hahantong. mas mataas sa inyo. Yung ano sabi ni Tolentino? Si Tolentino po, bukod sa pagiging senador, magaling po yan na abogado. May doc. Okay, ito po ang sinabi. Freedom of the press occupies higher rank in hierarchy of rights anywhere in the world. Sa buong mundo po, no? Mas mataas po ang pagkilala sa freedom of the press. Alam mo ba ibig sabihin nun? Lala Honor? Lala Soto? Ito, pamantayan to sa buong mundo. Ginagalang, tapos kayo, isang grupo lang kayo, tinayo lang kayo ng isang ahensya, MTRCB. May kakayahan kayong pigilan ang pananaw ng isang dating presidente. Grabe tong MTRCB, mag-resign na kayo. Kaya po tayo, nananawagan po tayo ngayon na MTRCB resign. No? Daig nyo pa yung Congress eh. Yung Congress, pinalaya si Badoy tsaka si Ka Eric. Kayo, ang tatapang nyo. MTRCB, mag-resign na kayo dahil wala kayong paggalang sa freedom of the press. Ayun. Malayang pamamahayag. Imaginein po natin ha. Kita nyo, nakasaad dyan, no? Malayang pamamahayag, freedom of the press, na lahat ay may karapatan, may kalayaang magsalita. Pero kung yan ay pipigilan, parang diktahan na yan. Diktadurya na yan. Yun ang napakapangit yan. Dapat ba na mangyari yan? Pabayaang mangyari sa atin na yan? Di lahat ng tao, bubusalan. Kumbaga, magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan sa nangyayari. Paano ang bansa natin kung ganun? Di wala na. Tignan po ninyo.
Ilan pong media ang bumabanat sa mga Duterte? Isang media lang po ba ang bumabanat sa mga Duterte? Mm. Tanungin ko po kayo, lahat po ng media natin, ABS-CBN, GMA, Inquirer, Philippine Star, Bulletin, ilan pong media, saan po lang nakakapagsalita si Pangulong Duterte para ipagtanggol yung kanyang anak at ipagtanggol ang kanyang sarili? Iisa lang po. One against everybody. Tapos tatanggalin nyo pa. Grabe naman yan. Grabe naman kayo. Mag-resign na kayo kung hindi nyo alam na kayo ay... Alam nyo ba kung bakit rating board yan at hindi kayo board of censors? Ha? Baka hindi lang alam ni Soto. Dati, panahon ng martial law, board of censors kayo. Sinisensor ninyo, eto hindi to pwedeng mapakinggan. Eto hindi to pwedeng mapakinggan. Alam nyo ba kung bakit MTRCB? Ha? Bakit kayo ay rating board na lang MTRCB? Rating. I-rate nyo lang. Huwag ka maingay, tangin, naririnig ka rito. Sumayaw na naman. Nawawala yung galit ko eh. Ang trabaho po ninyo, i-rate ninyo yung mga programa at saka yung mga sini. Hindi po kayo magsesensor. Iba po yung nagsesensor. No? Ang trabaho ninyo, eto hindi to pwedeng pambata. Ilalagay nyo. Patnubay sa magulang, hindi po pwede itong panoorin ng bata dahil ito ay politika. Sa tingin nyo may nanonood na bata kay Tatay Digong? Yun nga eh. Okay. Kaya mabuti pa mag-resign na kayo dyan sa MTRCB. Kaya nga MTRCB, i-rate nyo lang. Ito, parental guidance. Ito, pang matanda lang. Ito, ganun po tayo ngayon. Noong araw, pwede po yan. Board of Censors kasi. Hindi pwedeng panoorin. Bakit nyo po dapat isuspende yung Showtime? Normal yun kasi pambatang programa yun eh. Prime time yun eh. May nanonood. May punto si Sir Badong doon. Yung mga showtime na yan, yung mga ganyan, yung mga noontime show, hanggat nanonood ang mga bata, yung nakikita nilang yung mga bata, di ba? Is kapag lumabag sa ganun-ganun yun, yung mga malalawswal, nakikita nila, yun talaga may karapatan silang kumilos doon. Pero yung mga ganito, yung mga balitaan, yung mga ganyan, hindi kasi mawawala dyan minsan yung mga hot temper ka. Tama ba ito? Minsan high blood ka sa binabalita mo, madadala ka. Lalo na kung alam mong tiwali yung mga pinag-uusapan. 'Di ba? Minsan madadala ka, mapapamura ka ganyan. Pero ang importante diyan kasi, no, hindi naman talaga yung mga bata ang nanonood diyan. No? Kumbaga hindi naman masama. Kumbaga yung mga matatanda na yung nakakapanood diyan, alam na nila yung masama sa mabuti. No? Alam nga namang matanda na pangangaralan mo pa sasabihin nyo, masama yan. No? Parang asagwa naman. Diba? Alam na nila yung ginagawa nila. At saka kapag mga balita, uulitin ko, wala talagang interest ang mga bata sa ganyan. Na kung bakit kailangan pa talaga na tanggalin o suspindihin o ganyan. Diba? Laking mali eh. Nood na programa. May nanonood sa kanilang mga bata. Nilalapirot yung mga daliri nila. Dapat talagang isuspende nyo yun. Pero si Tatay Digong, sinong bata manonood dyan? Alauna ng gabi. Oo, wala. Madaling araw ang programa. Diba? Ayan, no? Yung mga mahilig lang sa politika. Ayaw nyo kaming magkaroon ng... Gusto nyo ang marinig lang, yung anti-Duterte lang. Yung naratibo lang na anti-Duterte. Diyan lang po diyan lang po namin naririnig. Ano po masama? Parang ano na yun, may Pag kinikilingan. sinabi ba ni Tatay Digong na the most rotten ang Congress, pananaw niya yun. Oo. Lahat ng tao nagtatanggol sa Kongreso, lahat ng press. Lahat nagsasabi criminal si Tatay Digong. Pinasaran nyo ba? Press na nag-interview kay Dilima. O si Dilima na lang para mas press tayo lahat. Ilang news outlet ang nag-interview kay Dilima. May sinabi bang maganda si Dilima kay Tatay Digong? Oo. May sinabi Dapat ano rin yun. May sinabi ba si Dilimang maganda kay Oo. Tatay Digong? Oh, hindi At ba saka marami dyan sa mga politiko, maraming mga nagsasalita ng hindi magaganda dyan kung bakit talaga si FPRRD. Tsaka talaga nun, di ba, nanunungkulin sa FPRRD? O meron na MTRCB nun. Pero bakit hindi sila makaporma? Kasi naman si Ma'am Lala naman talaga, okay na sana yung sa mga TVJ issue, yung mga ganyan, no? Na
talagang ano tayo, saludo tayo sa ginagawa niya. Pero ito talaga, Ma'am Lala, bakit naman? Ang ganda-ganda mo pa naman. News yun? Yung sinasabi ni Lima laban kay Tatay Digong na siya nagpakulong dahil kay Tatay Digong kaya siya pero hinahayaan nyo. Tapos yung SMNI ipagtatanggol naman ni Tatay Digong yung pangalang Duterte, titigbakin ninyo. Grabe naman kayo. May kalayaan na birahin si Tatay Digong pero walang kalayaan, walang karapatan ang mga press na ipagtanggol ng mga Duterte. Pinipigilan na nilang umugo. May ang mga kalayaan na Duterte. atakihin nila Castro ang buong pamahalaan. Totoo naman eh. Yung Makabayan Black, interview kayo na interview, sino inatake ng Makabayan Black? Mm. Pamahalaan. Nung hindi pa sila good ng pamahalaan na to, wala pa silang alliance, sino laging araw-araw inaatake niyan? Pamahalaan. Ang muling ginawaran ng pinakamataas na sertifikasyon. An ISO certification, international po ang standard ng ating mga Office of the Vice President. Tanong niyo po, bakit tinignan ko po yan kasi alam ko nabigyan na pinagmamalakihan dati ni BP Lenny, no? Bakit meron na naman ngayon recertification po to? Kung papapansin po natin, marami na pong mga satellite offices ang ating Vice President na hindi po yan nagawa ng kahit na sinong naunang Vice President. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan, MTRCB. Ano ba yun? Oh, ha? Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.